Kaya ka nag-click sa play button ng video na to ay dahil curious ka sa mga sasabihin ko tungkol sa laganap at talamak na panloloko ng mga tao sa social media tulad ng Facebook, Twitter at iba pa. Kaya mo pinapanood ang video na to ay dahil curious ka kung ano ba yung mga lagi mong nakikita sa Facebook na extra income, part-time, full-time. Curious ka malaman kung ano ba yung mga nababasa mo, no selling, no recruiting required. Curious ka malaman kung ano ang monoline, profit sharing, fast track, at kung ano-ano pa. Curious ka malaman kung ano yung mga nakikita mong turn your 1A to 10,000, turn your 5,000 to 25,000. Curious ka malaman kung ano yung mga tables, boards, at exits. So ano, handa ka na ba sa mga sisiwalat at bubunyag ko? Bago tayo magsimula, gusto ko malaman mo, ang lahat ng mga nabanggit ko ay may kinalaman sa multi-level marketing or MLM. Mas kilala sa tawag na network marketing. Dito sa Pilipinas, meron tayong 5 general types ng compensation plan ng mga network marketing companies. Simulan natin sa stair-step plan. Ang stair-step plan ay normally ginagamit ng mga sinaunang MLM. Ng Amway, Tupperware, Nu Skin, Forever Living Products, Herbalife at iba pa. Ang tanong, paano ba kumikita ang isang networker sa stair-step compensation plan? Ganito. Bawat step sa ganitong compensation plan ay may corresponding na percentage discount. Halimbawa, the first step, ang distributor ay may 20% discount. Pero syempre, likas sa tao na gusto ng mas malaking discount. Dahil pag mas malaki ang discount, mas malaki ang kita. Kaya ang goal ng distributor ay marating ang pinakamataas na level ng ladder para ma-maximize ang kita sa discount. Pero para umangat ka sa stair-step program, kailangan mo ma-hit ang certain quota. So ganito ang nangyayari. For example, this is Ana, isang distributor sa Octagon Company. At dahil bago pa lang siya, nasa pinakamababang level pa lang ang discount niya. Tulad ng mga nauna sa kanya, gusto niya din tumaas ang discount niya sa company. Kaya ang gagawin niya ay ganito. Yung konting kikitain niya sa first step ay pambibili niya ng product sa company para ma-hit niya yung quota at umangat sa susunod na step at pagkaroon ng mas malaking discount. Pagdating sa susunod na step, ganun na naman ang mangyayari. Yung maliit na kikitain, itong bibili na naman ng mga sangkatutak na products para lang ma-hit ang quota. At aangat na naman si Ana ng isang step. And the cycle goes on again and again hanggang marating niya ang pinakamataas na level. And by this time, tambak na ang product sa bahay niya. At persado siyang ibenta bago mag-expire, lalo na kung food supplement ang product. Ito yung mga company na may mga label sa mga distributors nila tulad ng Executive, Gold, Ruby, Sapphire, Diamond, Global Ambassador, at kung ano-ano pa. Iba-iba ang percentage discount depende sa company, pero basically ganun ang concept. Statistically, stair-step ang pinaka-stable sa MLM industry, pero ito rin ang may pinakamababang compensation at karamihan ng trabaho ay sa iyo. Siyempre, kaya nga pumapasok ang tao sa MLM ay dahil sa concept ng leverage. Pero kung ikaw ang nagbebenta at magtatrabaho, nasaan ang leverage? Dito pumapasok yung another type ng MLM compensation plan. Ito yung unilevel. Yung tanong, paano kumikita ang distributor sa unilevel? Ganito yun. Halimbawa, si Brando ay nasa Todo Load Company at nakapag-refer siya ng 6 na bagong distributors. Lahat yun ay papasok sa kanyang organization at silang lahat ang magiging first level distributor ni Brando. Fast forward natin. Halimbawa, yung 6 na distributors na kapag-refer ng 2 bagong distributors bawat isa. So on and so forth hanggang sa dumami sila ng dumami. Yung mga na-refer ni Brando directly ang kanyang first level distributor. Yung mga na-refer ng first level ay second level na ni Brando, so on and so forth. Dito sa unilevel, kikita si Brando based sa sales ng buong organization niya. Normally, may makukuha kang percentage ng total group sales ng bawat level. Halimbawa, dito sa Todo Load Company, ang first level ay 10%. Sa first level ni Brando, meron siyang total of 6 distributors. And kung magkano man ang total sales nila as a group, may 10% doon si Brando. Sa second level, na doble na yung dami ng distributors. Pero lumiit ng konti yung percentage commission. So on and so forth. Depende sa company, nag-iiba-iba yung percentage and kung hanggang ilang level ang may commission. Pero basically, the concept is the same. Ang maganda sa unilevel, andun talaga yung concept ng tulungan. Dahil sa sales commission per level. Ang susunod ko ipapaliwanag ay ang binary system. Ito yung primary system na ginagamit ng mga malalaking MLM companies today. Tulad ng AIM Global, Royal, Uno, Vantage International, Front Row, JC Premier, TFT, OneBro, Long Reach at iba pa. Kung wala ka pang idea kung paano kumikita ang distributor sa binary compensation plan, panoorin mo to. Halimbawa, si David ay nasa Coffee Mo Company. Obviously, ang mga products dito ay coffee na
5 in 1, 8 in 1, 12 in 1, kulang na lang 99 in 1. Sa binary system, meron kang left and right sales groups. Kikita si David for every product package na mabibenta niya sa mga bagong distributors na magmamatch between his left and right sales groups. Let's say nakabenta si David ng dalawang product packages at pinwesto niya bawat isa sa left and right niya. For every match, kikita si David ng 1,500 pesos. Ang match ay nangyayari every time na may product package na nabebenta sa left na may katapat sa right sales group. Sa scenario ni David, yung product package ng distributor A ay nag-match sa product package ng distributor 1. Nakakakuha si David ng 1,500 pesos. Halimbawa, si distributor A naman ay nakapagbenta sa mga bagong distributors ng mga product packages. Tulad ni David, nilagay niya din sa left and right sales groups niya. Tulad ni David, kumita din si distributor A ng 1,500 pesos. Paano naman kung si distributor 1 ay isa lang ang nabentang product package? Tapos si distributor 2, isa lang din ang nabentang product package. Kikita pa rin ba si David? Ang sagot, oo. Si B ay magmamatch kay 2, si C ay magmamatch kay 3. Ibig sabihin, may dagdag na 3,000 pesos na kita si David, kahit hindi na siya ang nagbenta ng product package. Ang sales match bonus ay nag-iiba-iba depende sa company, pero basically ganun din ang concept. Ang mga nabanggit kong marketing or compensation plans ang mga legal, moral, at ethical na paraan ng pagkita. Pero ngayon nagsulputan at naglipanan ng mga illegal, immoral at unethical na MLM companies. Ito yung mga kumpanyang ang ginagamit ay network marketing para makapanghikayat ng tao at pinapangakuan ng napakalaking kita na hindi nangyayari sa totoong buhay. Ang mga ginagamit nilang compensation plans ay monoline at force matrix. Kung anong pinagkaiba ng dalawa, ito ipapakita ko. Unahin natin ang monoline. Ang mga monoline companies dito sa Pilipinas ay One Lighting Corporation, HPI, Clickmart, Forward Direct Sales, One Dream Global, Flag Prosperity, NBO at marami pa iba. Para maintindihan natin kung paano kumikita ang kumpanya at ang investor sa monoline companies, panoorin mo mabuti ito. Kwento ko sa iyo nangyari kay Jojo na sumali at nag-invest sa One Hyper Forward Company. Pinangakuan siya ng nagpasali sa kanya at ng kumpanya na tutubo ng 30% ang i-invest niyang pera within 21 days or 3 weeks. Biruin mo, 30% in 21 days? Daig pa bangko sa tubo. Ito na yung mga sinasabi nating too good to be true. Tingnan natin kung paano kikita si Jojo sa in-invest niyang pera sa One Hyper Forward. Sabi kay Jojo na nagpasali sa kanya, no selling, no recruitment required daw. At kung mas malaki ang i-invest mo, mas malaki ang kikitain mo. Biruin mo, 3 weeks lang, wala ka nang gagawin kundi maghintay. Unlike kung nasa bangko lang ang pera ni Jojo, swerte lang tumubo ng 3% sa loob ng isang taon. Pinakitaan si Jojo ng mga pagpipilian niyang investment amounts at naengganyo siyang mag-invest ng 30,000 pesos. Natutubo ng 9,000 pesos after 21 days. May nakuha din siyang mga ilang products tulad ng whitening soap, collagen mask at coffee, body scrub, at kung ano-ano pa na obvious naman na hindi kasing halaga ng ininvest niyang 30,000 pesos. Ang tanong, saan nang galing yung perang tutubuin ng perang ininvest ni Jojo? Sabi ng One Hyper Forward Company, ini-invest daw ito ng kumpanya sa iba pa nilang negosyo, tulad ng construction, farm, fast food franchise, drugstore, mining at kung ano-ano pa, na hindi ka panipaniwala. At yung tinutubo, yun yung ibinibigay nila sa mga investors. Kung ganun pala, investment company dapat ang i-register ng One Hyper Forward Company sa SEC at hindi Beauty and Wellness Distribution Company. So dito palang kaduda-duda na. Ibig sabihin dapat mas mataas sa 30% ang kitangin ng investment ng One Hyper Forward sa ibang business para kumita din ang One Hyper Forward as a company. Itinatago din ng mga monoline company sa tawag na profit sharing ang ganitong sistema. Kapag sinabing profit sharing, paghahatian ng lahat ng investors ang kinikita ng company, depende sa investment mo. Pero ano ba talaga totoong nangyayari sa isang monoline o profit sharing company? Ganito. Halimbawa, today sumali si Jojo sa One Hyper Forward Company. Therefore, today is day 0. Fast forward natin, 21 days later. And may nag-invest sa One Hyper Forward Company ng 30,000 pesos a day. Para kumita ang company, kinukuha nila ang 30% ng perang ipinasok ng investor. Ibig sabihin, out of the 30,000 pesos na ipinasok ni Jojo, 9,000 pesos of that is papasok sa company. And 21,000 pesos na lang ang matitira sa investment. Pero ang pangako nga ng company is tutubo si investor ng 30% ng in-invest niya. Ang tanong, saan manggagaling yung tubo?
Siguro ngayon na-realize mo na, doon po sa next investor in line. Ibig sabihin, 39,000 pesos minus 21,000 pesos, 18,000 pesos ang kailangan manggaling sa next in line. Pero dahil 21,000 pesos na lang ang totoong natirang investment dahil kinuha na ng company ang parte nila, halos masimot na si next investor or in this scenario, si Ana. Ang natitira na lang talaga sa investment ni Ana is 3,000 pesos. Ngayon, nag-graduate na rin ang investment ni Ana and kailangan kumita siya ng total of 39,000 pesos. Pero dahil 3,000 pesos na lang talaga ang natitira sa investment niya, kukuhanin na naman sa next in line ang perang kikitain niya. Fast forward natin, tanggalin na natin yung cut ng company. Kailangan kumita si Ana ng 39,000 pesos pero 3,000 pesos na lang ang natitira sa original investment niya. Ang next in line niya naman is 21,000 pesos na lang din ang remaining after the cut. Ibig sabihin, kulang pa din. Kaya kailangan pang kuhanan ng second in line. So, 3,000 pesos plus 21,000 pesos galing kay Brian equals 24,000 pesos. Pero 39,000 pesos dapat ang makuha ni Ana. So, kukuhanin pa ang additional 15,000 pesos galing kay Carlo para mabuo ang 39,000 pesos. By this time, zero na po si Brian. So, obviously, manggagaling kila Carlo, David at Elsa ang perang dapat na makuha ni Brian. So on and so forth. And darating sa point na hindi na kayang bayaran ng company ang mga distributors at doon na dumarating ang punto ng pagsasara ng kumpanya. Tulad na nangyari sa NBO, One Dream Global, Gabay at marami pang iba. Susunod pa, malamang. Yan ang sistema ng monoline o profit sharing o technically high yield investment program. Iba-iba lang ng investment amounts depende sa company pero basically ganun pa rin ang concept. Pero ang nakakabahala, may mas matindi at mas nakakatakot na MLM companies na nagsusulputan ngayon. Ito yung mga nakikita mo sa Facebook na turn your 1,800 to 10,000 pesos plus only 9,000 pesos. Turn your 5,000 to 25,000, turn your 36,500 to 180,000. Ito yung mga nababasa mong exit, table, boards. Actually, hindi na ito bago. It has been existing for the longest time. Pero, ngayon siya sobrang talamak dahil sa social media. Last time itong lumaganap was during the early to mid-2000s. Ang tawag ko sa compensation plan na to ay forced matrix or basically, kung i-analyze mo mabuti is plain old pyramiding. Biruin mo, ang perang ipapasok mo, kikita ng more or less 500%. Grabe. Walang sinabi ang monolines. Napakalaki ng balik ng pera at ang kailangan mo lang gawin ay magpasok ng dalawang tao na gusto rin kumita ng ganon. Ang mga kumpanyang gumagamit ng ganitong compensation plan ay M-Goldex or ngayon is Global Intergold, Gold Extreme, Swiss Golden, Success 200, Set 600, Cent 300, Domino Effect at kung ano-ano pa ng mga fly-by-night companies at puro may advisory galing sa SEC or Securities and Exchange Commission. Advisories na babala sa mga kumpanyang ito. Kwento ko yung nangyari kay Fred. May nag-invite sa kanya na mag-invest ng pera sa Smell 300. Sabi kay Fred, yung 2,000 pesos daw niya, magiging 11,000 pesos. Tapos, unlimited na 10,000 pesos pa. Siyempre, kahit sino, maiengganyo talaga sa ganitong racket. Ito, ipapaliwanag ko kung paano kikita si Fred ng mahigit 5 times ng ipinasok ng investment at kung paano kumikita ang kumpanya. Normally, walang time frame ang force matrix, unlike sa monoline na may time frame ng graduation. Dito sa force matrix, ang sinusunod lang dito is 1 plus 2 formula. Ibig sabihin, si Fred yung 1 and yung 2 is yung dalawang bagong recruit. Ang makukuha niya na gusto rin kumita at mapagkakitaan ng kumpanya. Let's say today pumasok si Fred sa Smell 300 at required siyang mag-recruit ng dalawa pang maluloko ng company. Kapag nakapag-recruit na siya ng dalawa, aangat na siya sa board or table. By this time, wala na ang burden or pressure kay Fred. Nalipat na ang pressure or burden kila 1 and 2. So, kailangan na naman nila mag-recruit ng tig-dalawa. Pag nakapag-recruit na sina 1 and 2 ng tig-dalawa, aangat na ulit sa table si Fred, pati sina 1 and 2. At ang burden ng pagre-recruit ay nakila 3, 4, 5, and 6 na. Of course, kailangan nila mag-recruit ng tig-dalawa. Let's say na kompleto na ng 3, 4, 5, and 6 ang tig-dalawang recruit nila, aangat ulit sa table si Fred. And dito na yung point na mag-i-exit na si Fred. At yung 2,000 niya, naging 11,000 pesos na. Salamat sa perang binigay ng 14 na taong pumasok sa kanya. Ibig sabihin, 15 na tao kasama si Fred na nagpasok ng tig 2,000 pesos. Makakakuha siya ng 11,000 pesos lang.
30,000 pesos minus 11,000 pesos equals 19,000 pesos. Yung 19,000 pesos na yun ang kita at bulsa ng kumpanya. Tanong, paano kung may isa lang sa 1, 2, 3, 4, 5, and 6 na hindi makumpleto ang dalawang recruit? Obviously, hindi i-exit at hindi kikita si Fred. Sasabihin ng ilan, tulungan dito kahit hindi ka makarecruit. Kikita ka pa rin, isang malaking kalokohan niya. 1 plus 2 nga ang formula, kaya kailangan mag-recruit para magamit yung pera nila na ipangbabayad sa'yo. Darating sa puntong dala na ang tao at pag wala nang pumapasok na pera galing sa mga bagong recruit, wala nang mag-i-exit, wala nang kikita. Doon na nagsasara ang mga ganitong kumpanya. Paano na yung mga umasa? Mga taong umasa sa pyramiding scam na to. Kung titignan mo, mabuting mabuti, pyramid pa rin ito. Iniba lang itsura para hindi ito obvious. Pero it's all one and the same. Napakaganda ng MLM o network marketing, pero dahil sa mga naglipa ng monoline at exit companies, pumapangit at nasisira ang industriya. Bago ka pumasok sa isang MLM company, pag-isipan mo ng mabuti, hindi lang isa, dalawa, tatlo o 4 na beses. Mag-research ka tungkol sa may-ari at kumpanya. Hanggat maaari umiwas sa mga monoline, profit sharing at forced matrix na kumpanya. Walang monoline or exit company in existence ang tumagal ng mahigit 5 years. Karamihan nagsasara bago sila mag 2 years. Kung gusto mo talagang pasukin ang industriya ng network marketing or MLM, I strongly suggest na pumili ka ng company na binary, unilevel, stair-step, or hybrid. Ito yung pinagsama-samang binary, unilevel, at stair-step. Ang compensation plan. Ito yung matatatag at matitibay na kumpanya pagdating sa MLM. Iisa lang ang pangalan natin. Pangalagaan natin at huwag natin hayaang masira ng mga illegal, immoral, na money-making schemes na to. This is your MLM Watchdog, signing off.